Breaking news po ito. Ka-Arnel Tumana nagsalita na. Naku po mga kababayan, ipapaliwanag sa atin kung bakit nagsasagawa ng malawakang people power ang kapatiran ng Iglesia ni Cristo. Dito po, matutunghayan natin yung isang ganap na nagkatensyon. Kasi yung mga pulis, mga kababayan, nagulpi, digulat. Ibig sabihin mga kababayan, nasurpresa sila. Hindi nila akalain na ganito karami ang mga pupunta dyan. Hindi nila alam ang gagawin nila. Kaya mga kababayan, panoorin natin yung statement ni Ka-Arnel Tumanan at itong kaganapan na nagkatensyon. Ipapaliwanag po sa atin mga kababayan bakit nagsasagawa ng 3 araw na rally. Hindi ko lang alam mga kababayan kasi kahapon, hindi yun na credit kasi walang permit kahapon. So ngayon may permit na. So ibig sabihin mga kababayan kung 3 araw, 3 araw din yan. July 1, July 2, July 3. Hindi ko lang alam mga kababayan kung papayagan na ituloy-tuloy ng July 2 hanggang July 3. Kasi sabi po ng tagapagsalita ng kapatiran, hanggat ganyan ang nakikita at ginigipit nila si Senador Marcoleta at hindi makita ang katwiran at katotohanan, tuloy-tuloy ang rallying ito. So ngayon mga kababayan, ito po, ipakita lang natin itong kaguluhan na nangyari at yung pagsasalita ni Ka-Arnel Tumanan. Ipapaliwanag sa atin kung bakit may ganitong ganap ngayon. Kasi si BBM, hindi niya daw alam bakit nagrarally ang Iglesia ni Cristo. Wala daw siyang ka-idea. At bakit may sorpresa na pagtitipon na ito. Kaya yung Malacanang na alerto. O ito po mga kababayan, panoorin po natin, nagka-tension dito. Ayan, yung mga pulis. Kita nyo? Mga kapuso, EJ Gomez po ng GMA News at nandito pa rin po tayo no sa People Power Monument po. Dito po yan sa EDSA sa Quezon City. Dami. Sa mga oras po na ito ay nagkakaroon po ng gitgitan no, sa pagitan po ng mga rallyista at PNP personnel na nakadeploy po dito sa lugar. Nangyari po yan no, nang magsimula pong lumabas ng kalsada nitong White Plains Avenue. Ito pong 2 bus na ito at saka po nagsitakbuhan yung mga PNP personnel para harangin po sila. Ayan po, nakalinya po sila ngayon. Tapos naririnig po natin no, na sumisigaw po yung mga rallyista ng We Are One. Kasi nga mga kababayan, isang katawan, lahat yan. Nandyan po ako kahapon, nabasa po tayo. Hindi lang tayo makapag-cover kasi na-jump yung ginajam nila yung kanilang signal. Hindi tayo makapag-live. Nandyan po ako, nakiisa po tayo. May mga cover po tayo sa FB. So ngayon mga kababayan dyan nagka-tensyon. Sabi nila, i-disperse daw ng kapulisan. Pero hindi nila kaya kasi nga napakarami. Mag-1 milyon po yan kahapon. Lalo ngayon na may permit na. O tuloy pa natin mga kababayan. May mga punto rin po na sumisigaw sila ng walang manggugulo, walang mananakit. Ayan po. Ayan, kakatensyon. Maalaalon po yung eksena ngayon dito sa kalsada po to mismo no, ng EDSA. Dahil nagkakagitgitan nga po. Nagkakaroon po ng tulakan, sigawan, ang mga rallyista at ang tauhan po ng Philippine National Police. Ayan po, sa mga punto pong ito nakikita po natin nagkakaroon ng gitgitan sa pagitan po ng mga pulis at ilang pong rallyista. Kasi dito mga kababayan, nanggugulo yung mga pulis. Payapa naman na nagsasagawa yung mga kapatiran dyan. Hindi naman ang gugulo, hindi naman nananakit. Kasi yung mga pulis mga kababayan, pilit na pinapasok yung loob ng rally. Syempre, magagalit yung mga kapatid. Hindi naman gumagawa ng pananakit dyan. Yung mga pulis, pumasok. Syempre, sama-sama yan. Diba mga kababayan, alangan naman papayag yung mga kapatid na ganyan-ganyan ninyo. Wala nang katarungan na nangyayari.
Puro bendalo, pero yung mga magnanakaw, hindi nyo ginagalaw, hindi nyo hinuhuli. Ito, nakakaiyak ito mga kababayan eh. Ayan, naitaboy na yung mga pulis dyan. Alam ko eh. O yan, no? Lahat nakakuyog yung mga pulis dyan. Sa dami ng mga kapatid dyan. Diba? O yan. Ganyan po kasolid ang kapatiran mga kababayan na hindi nyo basta-basta magagalaw. Eh, di ba? Yung samantalang yung mga magnanakaw, hinahayaan nyo. Ang dami nilang ninakaw. Tapos si Marcoleta ang ipapakulong at ipapaaresto nyo. Nasaan ang dito, ang paninindigan nyo? Di ba mga kababayan? So ngayon, ipakita po natin ang pagsasalita ni Ka Arnel Tumanan dito. Pakinggan po natin mga kababayan. Oh, naku, nakakaiyak po ito. Dahil malalaman natin talaga na walang katarungan at walang hustisya sa ating bayan. Si Marcoleta ang ginigipit ngayon ni Boying at ng admin ni Dayunyor. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga kababayan. Narinig ko sumisigaw kanina ng We Are One. Sigaw nga, We Are One! We Are One! Balik na lang. Rotary, bilis to. Takbo. Mga kababayan, mga kapwa Pilipinong nagmamahal sa ating bayan at sa katotohanan. Ngayon po ay narito tayong muli, hindi dahil sa ano paman, kundi dahil sa atin pong paninindigan. Narito tayo upang ipanawagan ang katotohanan, ang katarungan at ang pananagutan. Hindi lamang para sa ating sarili, kundi para sa ating mahal na bayan. Mga kababayan, kakasuhan na raw po ng Ombudsman Remulla si Senador Rodante Marcoleta. Ikakaso daw po ay indirect bribery, plunder, mga kasong mabibigat, mga kasong magkukulong sa isang inosenteng tao. Payag ba tayo doon, mga kababayan? Hindi! 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 Meron pong napakalaking tanong. Bakit po si Marcoleta? Bakit ang nag-iimbestiga ang siyang kinakasuhan? Bakit ang naglalantad ng katotohanan ang siya nilang pinag-iinitan? Hindi po ba't ang COMELEC mismo ang nag-absuelto kay Marcoleta sa isyung ito? Hindi po ba pinatunayan na ng COMELEC na walang nilabag na batas si Marcoleta at sa natanggap niyang pinansyal na tulong mula sa mga pribadong individual? Kung ang pagtanggap ng campaign funds ay basihan ng plunder, bakit si Marcoleta lang? At bakit hindi si
former Speaker Martin Romualdez. Bakit hindi siya ang kasuhan ng plunder? Yayamang tila umamin na siya nang siya ay lumabas sa isang video at nagdawit pa sa ehekutibo sa naganap na napaka-anomalyang flood control projects. Tila inamin na niya. Nagdamay pa nga siya sa executive department. Bakit po tila bailable ang naging kaso niya? Samantalang si Marcoleta plunder agad. Mga kababayan, bakit hindi kasuhan ang ibang mga politikong sangkot sa pandarambong sa pondo ng DPWH? Alam nyo mga kababayan, totoo po yan. Talagang kakaiba yung nagiging aksyon ng gobyernong ito. Ng gobyerno ni Bangag. Nakita nyo, itong si Tambaluslos, umamin na nung siya ay nagigipit na at nai-stress. Umamin na siya ay may idadawit pa ng mga executive. Sinabi pa ng ombudsman, the master of plunderer. Itong si Tambaluslos. O anong nangyari? Aba, nauna pa si Marcoleta na kinasuhan at aarestuhin. Di ba mga kababayan ko? O tapos ngayon, sasabihin nyo, pati mga haters ng INC. Kagabi mga kababayan, may sumakay po ako sa bus. Yung dire-diretso lang. May dalawang pinklawan at dilawan. Tila magtita na mahilig maglaro ng scatter. Sabihan ba naman mga kababayan, yung mga iglesia ni Cristo daw, nanggugulo. Hindi raw alam ang ginagawa, perwisyo daw sa bayan. Sila daw ay naperwisyo dahil hindi sila nakapasok ng maaga. Na late daw sila, half day. Kaya sinabi nila, perwisyo kayo. Nagkukwentuhan yung parang magninang na baon sa utang. Tapos sabi niya, yung isang may kulay-kulay ang buhok na hindi ko malaman kung saan siya nagpasalon. Kakarmahin daw ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo kasama ng mga anak. Ikakahiya daw ng mga anak ang ginawa ng mga magulang ng kapatiran sa pagsasagawa ng rally. Mga kababay, kumulo yung dugo ko. Kaharap ko yung dalawang marites na adik sa Roblox. Ulitin mo nga, ulitin mo. Anong sinabi mo? Ikakahiya kami ng mga anak namin dahil nagsagawa kami ng rally. Sabi pa nung may kulay ang buhok, saka yung tita niyang adik sa scatter. Si Marcoleta may kaso, dapat lang niyang ikulong. Ano sabi ko, yung donation naging plunder? Pera ba ng bayan yun? Galing yun sa pribadong tao. Sabi ko, ipaliwanag mo nga, bakit sinabi mo, nakakarmahin kami, tapos yung mga anak namin, isusumpa kami. So, ibig sabihin, kami mga Iglesia ni Cristo, mga salot sa lipunan,
Wala ba kaming karapatang magsabi at sumigaw sa kanto o sa kalye para ituwid ang nangyayaring bendalo? Ayun, hindi nakaimik yung magninang na adik sa tongitan. Mga dilawan na pinklawan na mga bobo na walang laman ng utak kundi scatter. Tapos sabi niya, ba't ka nangingialam? Ba't ako di mangingialam? Eh sinasabi mo masusumpa yung mga kapatiran na nagsasagawa dahil nagpa-traffic sa kanto, sa kalye, sa EDSA, barado. Ba't hindi ako makikialam sa kwentuhan yung mga marites kayo? Akala mo kayo yung mga empleyado na hindi ma-promote sa inyong mga upuan kasi pinagkukwentuhan nyo yung kapwa nyo empleyado dahil sa kainggitan nyo, sabi ko. Ayun, natameme mga kababayan, bumaba na lang. Nagtitinginan yung mga tao, kung may camera lang, viral na viral ako. Kumulo ang dugo ko. Magpapasensya sana ako mga kababayan at mga kapatid. Pero hindi ako nakatiis. Sinabi na, ikakahiya daw ako ng anak ko. Dahil nagrally kami at kasama ako. Masusumpa daw ang Iglesia ni Cristo. Isipin mo mga kababayan, kayo ba? Kahit na sobrang bait kayo, hindi mo ba ipagtatanggol ang ginagawa ng kapatiran bilang miyembro ng kapatiran? Hindi mo ba gagawin yung ginawa ko? Ito ba ay kabastusan na sumabat sa usapan ng dalawang magninang na adik sa tongitan? Mga kababayan, naiiyak po ako kasi sinabi niya doon sa maraming tao ang lalakas pa ng mga boses. Amoy na amoy ko pa yung hininga. Amoy sinigang. Mga kababayan, talsikan yung laway, napailag ako sa kaliwat kanan. Tapos sasabihin niya, hindi ako sasabat. Bigyan mo ako ng rason. Bakit hindi ako sasabat sa usapan nyo? Nakakala nyo mga marites na iniwan ng asawa dahil hindi naliligo. Di ba mga kababayan, may kulay-kulay pa ang buhok ng dalawang magninang na ito. Na para bang pag dumating na yung Bombay, nagtatago na. Di ba mga kababayan? Akala mo mahilig maglaro ng Roblox mga kababayan eh. Pag nakagawa ng krimen, magsusumbong kay Kiko Matching eh. Di ba mga kababayan? O ituloy pa natin. Nakakakulo ng dugo ang mga bendalo, pati mga followers nila. Wala na rin sa ayos, mga bangag na din mga kababayan. Ang dinambong nilang pondo ng DPWH ginamit sa kampanya ng ilang senador ngayon na nasa mayurya. Alam na alam nila kung sino sila. Kaya takot na sila po ay maimbestigahan. Si Congressman Libiste po, may ebidensya. May sworn statement si Bersamin. Nariyan po ang mga ebidensya. Ngunit bakit tila bulag ang ombudsman sa mga ito? Bakit Ginoong Boying Rimulya? Bakit?
Kaya mga kaibigan at mga kababayan, simple lang ang ating tanong. Bakit si Marcoleta? Alam nyo kung bakit? Sapagkat sila'y natatakot kay Marcoleta! Natatakot po sila na igiit ni Marcoleta ang imbestigasyon sa pinakamalaking nakawan sa kasaysayan ng ating bansa, ang flood control scandal. Nakakahiya! 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 Ayaw po nilang lumabas ang katotohanan. Ayaw po nilang mapanagot ang mga mastermind. Kaya gagamitin po nila ang kapangyarihan ng ombudsman. Gagamitin po ang sandigang bayan upang takutin, upang patahimikin, upang puksain ang sinumang magsisilbing hadlang sa kanilang kabugtutan. Napakasama! 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 Mga kaibigan at mga mahal na kababayan, tandaan po natin, ang selective justice ay hindi po katarungan. Ang selective justice ay injustice! Ito po ay isang kasangkapan sa pananakot upang pagtakpan nila ang katotohanan. Papayag ba tayo? Mga mahal na kaibigan at mga Pilipinong nagmamahal sa ating bayan, kapag ang mga ahensya ang dapat sanang nagpuprotekta sa mga mamamayan, siya pa rin nagkakampi-kampi upang gibitin ang mga naglalantad ng katotohanan. Saan tayo pupulutin na mga mamamayan? Hindi po ba halatang halata? Halatang halata na ang ombudsman, ang sandigang bayan, at ang ilang mga mambabatas nagkakampi-kampi po para protektahan nila ang isa't isa, lalo na ang nakaw na pera. Hindi lamang po nagkakampi-kampi para protektahan ang isa't isa upang hindi po matukoy ang utak ng korupsyon. Mastermind! Mga kaibigan, mga Pilipinong nagmamahal sa ating bayan,
Ito mismo ang dahilan kung bakit tayo narito ngayon. Hindi tayo papayag na ang katotohanan ay ilibing ng kasinungalingan. Hindi tayo papayag na ang katarungan ay sikilin ng mga nasa kapangyarihan. Kung gayon, ang tanong uli, bakit si Marcoleta? May karugtong yun eh. Bakit si Marcoleta? Eh sila ang mandarambong! Kaya si Marcoleta, si Senador Marcoleta, dapat ipagsanggalang ang mga kurakot ang dapat kasuhan. Ang mandarambong ang dapat ikulong. Kaya mga kababayan at mga Pilipinong nagmamahal sa ating bayan, ang panawagan nating lahat ay napakalinaw. Ilantad ang katotohanan, panagutin ang mga mastermind sa korupsyon, hindi ang naglalantad. Pairalin po natin ang hustisya. Hustisya at hindi po ang selective justice. Mga kaibigan, mga mahal po naming mga kababayan, tandaan po natin, kung ang inosenteng tao ikinukulong nila upang matakpan ang kasalanan ng iba, ang buong sambayanan ang magiging biktima. Kaya, ulitin natin, kaya tayo tumitindig po ngayon. Kaya tayo ay nagkakaisa. Hindi natin hahayaang mamatay ang katotohanan. Sa pamamagitan po ng pananakot nila at ng kanilang pandaraya. Mga kaibigan, mga mahal po naming kababayang nagmamahal sa ating bansa, hanggat may mga Pilipino na handang manindigan sa katotohanan, may pag-asa ang ating bayan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Mabuhay ang Pilipinas! Yung viral lip comb Ayan mga kababayan ko, nakita nyo po ang matinding mensahe ni Ka Arnel Tumanan. Talagang binira itong mga bendalo na walang ginawa para pagtakpan ang nangyayaring korupsyon na ito. Di ba mga kababayan ko? Anong masasabi nyo mga kapatid sa buong mundo at sa mga kababayan natin na tuloy-tuloy na nanonood at sumusuporta sa ating programa? Lahat po ng mga kababayan natin, manindigan, kasama po ng kapatiran. Totoo lahat. Ang sinabi na Ka Arnel Tumanan, walang hustisya. Si Marcoleta ang ginigipit para pagtakpan nila ang mastermind.
Salamat po mga kababayan. Yan lamang po ang ating bahagi. Mabuhay. Sana po i-like at share yung video ito. Salamat po ng marami.